inyo ang Panginoon. At sumayin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sa paglalakad ni Jesus, ay may nakita siyang kasaladaang tinanak na bulan. At si Jesus ay lumura sa lupa at gumawa ng tubig. Pinahid niya ito sa mata ng bulan. Sinabi sa kanya ni Jesus, pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloe. Ang katulad nito ay sinuno. Maghilamos ka roon. Gayon nga ang ginawa ng bulan at nang magbalik ay nakakita na. Sinabi ng mga kapitbahay niya at ng mga nakakita sa kanya noong siya'y namamalimos pa. Hindi ba yan ang lalaking dating nagpapalimos? Sumagot ang ilan, iyan nga. Hindi, namukhalan, di ka naman at iba. At sumagot ng lalaki, ako nga po yan. Dinala nila ang sa mga Pariseo ang dating bulan. Araw ng pamahinga ng gumawa si Jesus ng putik at adinatin ang bulan. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita. Sinabi niya sa kanila, dinahilan niya ng putik ang aking mga mata, naghilamos ako pagkatapos, at ngayon ay nakakakita na ako. Ang sabi ng hari, sa mga Pariseo, hindi mula sa Diyos ang kaangian, sapagkat hindi niya pinanginginig ang araw ng pamamahinga. Ngunit sinabi ng mga iba, paano mo magagawa ng ganitong kababalaghan ang isang makasalanan? At hindi sila magkaisa ng palagay. Kaya tinanong nila uli ang dating bulan, ikaw naman, yamang pinadilat ni Jesus ang iyong mga mata, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya? Siya ay isang propeta, sagot niya. Sumunod sila, ipinanganak ka ng makasalanan at ikaw pa ang magturo sa amin, at siya'y itiniwalang nila. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalang ng mga Pariseo. Kaya tinanong niya ang lalaki ng matagpuan niya ito, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki, sino po ba siya, Ginoo? Sabihin niya sa akin upang ako'y manampalataya sa kanya. Siya ay nakita mo na. Siya ang nakipag-usap sa iyo, ani Jesus. Sumasampalataya po ako, Panginoon, sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Ang buting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesu Kristo. Meron po akong pamangkin na bulan. Ang pangalan niya ay Billy. Si Billy ay nabunan dahil po sa aksidente. Ngunit kumahanga ako sa pamangkin kong iyon dahil tinuruan niya ako na makita at ang tatlong bagay sa buhay. Una, nang matapos si Billy sa kolehiyo na kung laude, tinuruan niya akong makita na ang pagiging bulan ay hindi hanggang para makamit ng tagumpay. Ang si Billy ay makahanap ng trabaho sa kabila ng kanyang pansalan, tinuruan niya akong makita na ang pagiging bulan ay hindi naman kaawa-awa pala. At ang si Billy ay nakapag-asawa ng mayaman at inanayahan niya na ako ang magkasal sa kanila. Tinuruan ako ni Billy na makita ang katotohanan na love is blind. Mga kapatid, katulad po ni Billy, nagturo sa akin na makita ang katotohanan ito sa buhay. Ang bulag sa Ebanghelyo ay nagtuturo sa atin
atin upang makita ang tatlong mahalagang bagay. Una, tinuturuan tayo ng bulan na makita ang kahalagaan ng pananalig kay Jesus. Sa Ebanghelyo pong ating narinig ngayong linggo, pagkatapos ipatid ng Panginoon yung putik doon sa kanyang mga mata at pupunta rin sa deposito ng tubig sa Siloe upang magmilamos, sumunod ang bulan. Dahil po sa kanyang pananalig, siya po ay nakakita. Nang siya ay nakakita, hindi pa niya talaga kilala kung sino talaga si Jesus. At di nagtagal, kinilala niya si Jesus bilang isang propeta. Yung proseso pag kinala ni Jesus. Una, hindi niya kilala. Para isang meron si Jesus. Pero pagpapagaling ni Jesus kanya, itong isang meron dito ay hindi lang pala isang meron, kundi isang propeta. At sa bandang huli, kinilala at sinamba niya si Jesus bilang anak ng tao at anak ng Diyos. Sa proseso po ng pagkilala kay Jesus bilang isang meron, isang tao hindi kilala, tapos nakilala niya bilang propeta, sa bandang huli, siya po ang anak ng Diyos. Andun po yung pagtuturo sa atin, makikita ng kahalagaan ng pananalig kay Jesus. Ikalawa, ang bulan ay tinuturo sa atin upang makita ang kahalagaan ng pagsaksi kay Jesus. Sa harapan po ng kanyang mga kapitbahay at ng mga nakakita sa kanya na siya ay bulan pa, at sa harap ng mga Pariseo at ng kanyang mga magulang, sumaksi siya sa galingang ginawa ni Jesus kanya. He was a witness. At kahit na siya ay iniwalan ng mga Pariseo, nanatiling matapang na saksi ang bulan na ito na pinagaling ni Jesus sa kanyang pananalig. Kaya sila makita sa atin ng bulan yung kahalagaan ng pagsaksi kay Jesus. At ikatlo, ang bulan ay nagtuturo sa atin upang makita ang katotohanan si Jesus, ang ilaw ng sanlibutan. Ang pagkabulan ko ay hindi lamang pagkabulan na pisikal, dahil mayroon din pagkabulan na espiritual. Lahat tayo, karamihan sa atin ay nakakakita, ngunit meron pa rin tayong pagkabulan na espiritual. Ang pagkabulan ng espiritual ay dulot ng ating mga kasalanan. Kung tinigan natin ang ating paligid, ang ating mundo, marami talagang bulan sa araw. Maaaring nakakita sila, pero bulan pwedeng sa espiritual. Maraming nangyayari ng mga kabulutan. Ibig sabihin, maraming bulan. Nabulag ng kanilang mga kasalanan. Kaya hilingin natin sa Panginoon na magalingin na tayo sa dulot ng ating mga kasalanan upang tuloy natin siya makita bilang ilaw ng sanlibutan. Ngayon pong Laetare Sunday, Laetare, kanin po sa salitang Latin na Laetus, Laeta, Laetum, linggo ng kasiyahan. Katulad po ng Advent, kung meron ang Gaudete Sunday, may Laetare Sunday ang Quaresma. Kung sabihin, malapit na yung hinihintay natin kaligtasan pag pinagdiriwang natin ang Paschal Mystery at muling pagkabuhay. Okay? Ang bulan ay may dahilan para magsaya sa kanilang pananalig kay Jesus, pagsaksi kay Jesus, at pangatlo, pagsamba kay Jesus na siyang ilaw ng sanlibutan. Amen.